clue daw. Ibig sabihin ay nategi na ba? Alright, so ganito ang chika boom boom. Okay? Ang chika boom boom, tumpak pa sa nilupak. Tumpak na parang nilupak. So, ayon sa ating A1 information, ay nagbugbugan na naman ang dalawang bangag. What do you expect kapag ang mga bangag ay lutang na lutang sa ipinagbabawal na pulburon, kung hindi mag-uumbagan yan, okay? Oh, ano ba? Code Blue na revive, sabi ni Myra. Oh, anyway, bago pala tayo magtuloy-tuloy, nakalimutan ko munang sa inyo to, paalala sa inyo, yung mga nagme-message sa akin, okay? Alright, ito ang ating paalala sa inyo. Sa mga taga-Japan, okay, for the Kingmaker book, ayan ang inyong email na pupuntahan. Mag-email ka na palangga. Ayan, Kingmaker Tokyo Japan at Gmail. At sa mga nasa Canada naman, ayan, Kingmaker Vancouver at proton.me. At yung nasa Europa naman ay Kingmaker Europe at proton.me. Ayan, screenshot nyo na yan. At sa Amerika, nandyan sa ilalim ang ating information. Okay, sabi ni Miko, sana matuluyan na. So, may mga nagbalita, si Maui nagbalita na. But this is the information coming from our puting ahas, which is regular na nating nakukuhaan ng impormasyon mula sa loob o pugad ng mga Jejemon. So, nung around 6:45 p.m. Philippine or Manila time, ay code blue na daw si Bangag. Okay? Alright? Okay? Yeah. Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Lisa Tanas dahil ayon sa ating Juting Jazz, ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulburon. So ito inaano ko lang ito yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Diba dati nag-umbagan sila sa aeroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa Kabangagan, diba? Sa Lasingan dahil bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. So kagahapon, may injury si Lisa Tanas sa ulo. Okay? At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift. So yan I think yung balita ni Jason Sang. So during that time, wala pa akong A1 information noon, pero may mga nagsabi sa akin, pero kasi hindi yung regular na puting ahas ang nagbigay sa atin. So, hindi ako makapagbigay ng eksaktong statement coming from puting ahas kasi you'll never know kung ano yung totoo o ano yung, ano yung A1 info. So, ngayon, tama yung post ni Jason Sa. Kasi, ayon sa ating source, nasa St. Luke's pa rin, okay? Nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Pero itong post na ito, kailan niya pa ito pinost? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So, sa time nyo, this was like almost 7 hours ago, itong information. Hindi ko alam kung nakalabas na si Bangag or what. Pero in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At ang sabi nga ng kaputing ahas, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po paki-correct naman, sabi niya, hindi po tinuhod si Lisa Tanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag dahil pareho silang bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas.
So lumabas si Lisa Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Lisa Tanas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue. Kaya code blue. Alright? Okay, kaya code blue. Okay, so yun, sabi niya, at hirap huminga, kaya inner lift sila. Okay, both sa inner lift, papunta daw sa Intok, ayon sa ating A1 information. So, ano ibig sabihin ito? Di ba, ang bilis, ang sabi nga ni Inday, ang gaba sa Ginoo, dili good magsaba. So, kahit walang gagawin yung taong bayan, umupo lang kayo ng bonggang-bongga kapag ang Diyos ay sumingil, 'di ba, sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan, talagang dili gyud magsaba. Right? Sabi ni Jane, sana makomatos. Imagine, kasasabi lang ni Inday Sara ang statement na ang gaba dili good magsaba. What do you expect? Okay? Bangag nga what do you expect? Authenticated bangag. Okay? What do you expect? Okay? Penorensic ng US, okay? Ng US expert. Ayan ang result. Paulit-ulit natin sinabi, pero kasi pinapaalala ko lang sa inyo. What do you expect? Okay? Ito ay forensic authenticated si Bangag Jr., mga kababayan. So ngayon, kaya itong pagpatuloy nila na panggigipit sa inyo, sa lahat. Sana patay na, sabi ni Ed. Okay? RIP. Bangag resign, tayo mo, Hindi naman sa yung flag sa Luneta naka-half mast na daw. Hindi ko alam, hindi ako updated. Okay? Hindi ako updated. Sana totoo na yan. Sabi ni Tyron, really? Tingnan natin, baka tingin nga yung Luneta, i-google natin, i-Twitter natin. Divine intervention po yan, sabi ni Dark Angel. Okay? Tingnan natin sa X kung totoo yan, ha? X is Twitter, right? Okay, X. Okay, tingnan natin kung kasi may nag-comment. Luneta, okay. Kung totoo yan, mga palangga. Okay. 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 Wala akong makita. We'll see. Anyway, Marcos resign. Fiesta kapag... Anyway, ganito kasi ang karma. Kaya nga, lahat ng pangyayari ngayon, okay. Ano sabi? Alright, sige, hindi ko makita yung yung tungkol dun sa Okay, ito ang eksena. Ito ang instruction. Meron pa. Okay, tignan natin sa information. So, yun na nga, inner leaf si Bangag Jr. May instruction. Okay, ano yung instruction? Where is the instruction here? Okay. Ayun. So ngayon, nakita nga daw na may dugo si Lisa Tanas. Hindi na naman makakalabas yan. Magtatago na naman siya. Alright? Magtatago na naman yan, palangga. Ang bangag na yan. Okay. Kasi gusto nga nilang pagtakpan lahat. Nag-aaway-away na yung mga yan. Baka si Bangag Jr. ay, hindi na nga makakapag-isip yan. Kasi kung pareho silang bangag, talagang bangag na bangag, mga palangga. Sabi nga ni Atty. Glenchong kahapon, parang kulang na lang, formalin, something like that. Hindi naman tayo we wish ng masama sa mabuting tao. Pag mabuting tao, pag mabuting leader, mabuting presidente, talagang dapat ay ipapagdasal mo na humaba ang buhay.
Pero kapag bangag at tingnan mo, nag-illegal ng paghuhukay dyan sa QGC, may pag-uusapan natin yan, di ba? So, dapat talaga, Diyos ang gumanti sa kanya, di ba? Ang Diyos talaga ang maniningil. Actually, hindi tayo bayan, dahil di naman tayo manggugurgur katulad nila, di ba? So, yun nga, sabi ng ating information ay sa kasalukuyan nasa St. Luke's pa. This was like 7 hours ago. Okay? But, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion if may order na raw ng doktor. Alright. Teka, nasan yung Batangas? Kanino? Hindi ko alam eh. Kanino yung bahay yung Batangas Mansion? Do you know? Tanong natin sa puting ahas. Okay? So, yan ang sabi. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang gaba, dili good magsaba. And, tama nga. Well, sabi ko sa inyo, hindi nila matatapos. Hindi makakaabot ng 2028 yan. Baka nga hindi abutin ng birthday yan eh. Pag-birthday na yan, magbilang kayo 13 oras. Ay, 3 araw. Di ba? Kasi kahapon, I think bago sila nagbugbugan, nag-release na naman siya ng statement, si Bangag Jr., na yung bagyo na dinanas yun na naman, mga palangga, mansion ng mga Marcos, may mansion sila sa Batangas. Ay, hindi ko alam yun. Anyway, dito sa bagyong ito, sabi ko nga, talagang ang Ginoo ba, ang Diyos, ay talagang, okay. Hindi ko, tawagin ko kasi kinabi man ni Cathy, paano yan na-mention sa akin yan? Tignan natin. Kung present si Palangga. Okay. So ngayon, mga kababayan, itong bagyo na ito, na naranasan ninyo si Bagyong Enteng, okay? Sabi ni Solid Maharlika na ko is mansion yata nila Ralph Recto. Anyway, so itong bagyo, ang sinabi niya, hindi naman, ang problema daw ngayon sa bagyong naranasan nito is kasi malakas ang hangin. Bangag na ito mga palangga. Nung una, basura. Nung una, pangalawa, sinasabi niya, binangga ng barko, kaya nawala yung flood control. Ngayon, wala namang problema kasi malakas, malakas ang hangin, ganyan-ganyan. So, itong direksyon na ito, okay? Itong direksyon na ito ay talagang bangag na. Hindi pa kami nag-usap ni Cathy. Kung may information din siya siguro, dahil alam mo naman yan, may informasyon din yan. But anyway, our information is A1 at ito yung regular na mga tao na nandoon sa loob na naka-witness. Ito din yung mga taong nakakita na binulyawan ni Lisa Tanas yung isang PSG. Kaya nga nagtataka ako din sa mga PSG na ito na nakikita. Di ba nakikita ninyo ang ginagawa ng mga bangag na ito, nagbubugbugan, nagre-report pa nga kayo sa akin, di ba? Nagsasakitan, pero wala kayong ginagawa. Pero recently, mga kababayan, ay mukhang umaalma na nga itong ating mga kapulisan dyan sa Davao City, kung saan patuloy din na sumusunod sa utos ni Lisa Tanas, ni Marbil, ni Torre, ni Bangag. Di ba? So yan yung nakikita natin na parami na ng parami ang umaalsa at nagsispeak up day kasi nga wala na pong direksyon ang gobyerno ninyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, gusto niyo bang tiisin yung mga baha, di ba? Ang inyong only sa panahon ni Bangag Jr. na may ganyan ka sobrang binabaha ang mga lugar na never mo ma-imagine sa buhay mo na binabaha kayo, di ba? Ako tumira sa Pilipinas. Tumira ako ng Quezon City, ng Maynila, ng Mandaluyong. Quezon City, Manila, Mandaluyong. I think yan lang ang tiniran ko sa buong buhay ko. Caloocan, tumira din ako dyan. Okay? So may mga lugar na hindi binabaha, pero ngayon umaapaw na ang baha. Hindi lang lagpas tao, lagpas bahay. Di ba? Lagpas bahay. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Ibig sabihin, yung mga budget supposedly para dyan sa flood control na yan, to protect, di ba? To protect you, ay ninakaw na nila. Kasi,
Imagine yun ng panahon ni Duterte, kahit naman nagbagyo, may binabaha talaga ng mga area. But not to the point na ganyan lagpas third floor, di ba? Second floor, third floor. So yan ay sinyales na hindi napupunta ang pera ng bayan, ang pondo para sa mga proyekto na yan, para sa mga flood control na yan, mga infrastructure project na yan, para support, para kayo ay protektahan ng gobyerno. Kaya ngayon, dahil every day ay nahuhubaran sila ng hubaran dahil sa pag-abangag nila. Tayo pa nagsusuntukan, nagsasapakan. Diba September pa lang, sinabi na natin sa inyo na nung in-appoint nung pinarmahan ni Bangag Jr., yung Chief of Staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez, nagsapakan sila doon sa eroplano. Diba? Ilang beses si Lisa Tanas nananakal. Harap-harapan, yan ay testimonya ni Attorney Glenn Chong nung nawala ng internet yung during their meeting, tapos nawala ng internet, sinakal niya, 'di ba, yung kanyang staff. Ang dami nandura, 'di ba? Baboy itong babaeng ito, katulad ng kanyang asawang mga What do you expect kung ang isang presidente at first lady ninyo ay magka-jamming sa ipinagbabawal na pulburon? Kaya ngayon, at saka hindi niyo pwedeng i-ignore 'yan. Hindi niyo pwedeng i-ignore na okay lang yan, parang okay lang sa inyo na may presidente kayong bangag, may presidente kayong ayaw magpa-bulburon test. Well, congratulations si Mother Pebbles, nagpa-drug test at siya ay what do you call it? Free from pulburon, or from S. Nakita ko sa post na ng bonggang-bongga, yan is, as inamin niya mismo na during her past, naggamit siya, pero ngayon clean na siya. Good job, Mother Pebble. So, ito yung panawagan natin sa mga politiko. Ito yung resolution din na hiniyain ni Congressman Pulong sa mga politiko na pagtatakbo kayo, mga government official, na dumaan kayo sa high hair follicle test. Diba? So ngayon, balikan natin si Bangag. Kaya naman, etong issue ng magpa-hair follicle test, yung kanyang pagiging authenticated Bangag, ayan po, ang forensic result yan dito, here in the States. Ayan, di ba? Ayan yan. May mga, ano pa yan, paulit-ulit ko. Kaya nga, anong petsa na? July 21, nung tinakot nila ako na magpa-drug test, na i-demanda ako sa Amerika dahil nagpakalat ako ng fake news at ito daw ay deepfake. Ito sinasampal ko sa kanila. Ito po ang tatlong papel na ito na, ayan ang itsura ni Kuting. Binasa ko na to sa inyo, but I just want to remind you, kung matapang yung mga buwaka ng Genemis na yan, okay? Kung matapang yung mga yan, mga palangga, bakit hanggang ngayon, hindi pa siya nakipag-ugnayan sa Amerika? Ipinagyayabang ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., alay namin ang Amerika. Diba? Makikipagtulungan sila para hulihin si Maharlika, para idiin si Maharlika, ipakulong si Maharlika dahil nagpakalat ng deepfake na si Kuting ay nagbabangag. Kaya nga i-challenge them, 3 days nga lang binibigay ko. More than a month na. Ayan po, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Kung kayo ay matino na sa kaisipan ninyo, hindi, di ba? Ito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ko nga, ito ay magtitestimonya ang forensic expert dito sa Amerika kapag ako ay kinasuhan. Di ba? Hindi ko lang pwedeng islabas yung kanyang pirma at ang kanyang pangalan kasi, sabi ko nga, nagpirma ako ng agreemento sa kanya tungkol dyan. Ganun pa man, ito yung pinapakita ko sa inyo na ang nangyayari sa Pilipinas, yung sapakan nila, nag-code blue na, di ba? Wala na sa tamang katinuan. Kapag bangag na, di ba? Kahit nga anong pa ng relasyon ninyo, ay talagang nagsasapakan ang tao. Pag bangag na at high na sa ipinagbabawal na pulburon. Ano ang impact dito sa inyo mga kababayan? Ang impact sa inyo, lulunurin kayo sa baha, lulunurin kayo sa Kumunoy. Tulad na nangyayari sa Davao, sa KOJC. Okay? Na illegal ang kanilang pagdistrongkar, paghukay, pananakit, pang-tear gas, pangsisira, panglusob dito sa private property, paglabag sa religious freedom, paglabag sa karapatang pantao, lahat ay nilabag na nila. Even ang karapatan ng mga pulis na nandoon. So kanina,
pumunta dyan si Attorney Torion para, silipin kung ano yung mga dinidrill nila, ano yung hinuhukay nila, di ba? Nakita nyo naman yan mga palangga. I think, ito, pinost na natin yon. Pero tignan natin tong recent, picture lang, ano? Ito, nakita nyo na tong picture na ito. Ayan, okay. O, di ba, yung mga pagdidrill nilang ganyan. Nakita nyo na yan, drilling na yan. Naghuhukay sila. Buti nga na, sana kung ilagay nila si Bangag. Unang-una, ito ba ang mga pulis na ito ay experienciado or are they skilled to do that? Kasi bago ka yung mga, even na mga construction workers, di ba? Even mga electricians or mga vocational courses, kailangan mo mag-aral, kailangan mo may certificate, kailangan mo pag-aralan yung mga bagay-bagay na ginawa mo. Ito bang mga pulis na ito, are they skilled to do that? Para maghukay, actually pwede silang mapahama kasi hindi nila trabaho yan. Kasama ba sa pagtrabaho ng pulis ang paghukay o pagmimina? Kasi even yung mga minors yan ay mga permiso yan. May mga certificate yan para to do that kind of job. Diba? So kaya nga ito mga kababayan, ang epekto ng pagiging authenticated bangag ni Marcos Jr. Ito yung nagiging epekto kapag ang pinapayagan ninyo na ang inyong presidente at ang kanyang asawa ay magka-jamming sa ipinagbabawal na white powdery substance at saksing buhay eyewitness si Cathy Binag, mga kababayan, na hanggang ngayon, 'di ba, may isang buwan, may 1 month na nagsalita si Cathy Binag. Kung talagang totoo na nasa panig ng gobyernong ito ang katotohanan na kami na tayo ng mga kritiko o tagapagsalita dito sa social media na tayo ay pinapabatid sa taong bayan na etong si Bangag, authenticated Bangag siya. Balikan po natin kasi lahat ito ng nangyayari sa bayan natin ngayon, ang mga baha na nararanasan ninyo, ang panggigipit, kahirapan, it all boils down dahil meron kayong bangag na bangag, authenticated ngiwi na presidente at kanyang asawa at yung mga katauhan niya sa kanyang mga gabinete. Ito lahat ang kadahilanan. Di ba? Kaya ito pinahirapan ngayon ang KOJC at kayong lahat. Hindi lang kay OJC, yung mga nararanasan ninyong baha. May nag-comment, sana sa St. Peter na. I wish. Kaya sabi ko sa inyo, kung sisingilin siya, alam niyo, sinasabi niyo, may mga trolls dyan, or kunyari, nagpapanggap na, maka-Diyos, masama ang mag-wish ng ill dito sa ikapwa mo. Yan, applicable yan sa taong matino. Kapag taong matino na gumagawa ng tama, talagang labag yan sa mata ng Diyos. Okay? Sa mata ng Diyos na i-wish mo na magurgur yung isang tao na wala namang ginawa. Pero kung katulad ni Bangag na may ginurgur sa pamamagitan ng pagiging bangag nila, ginurgur at mga nasaktan na mga Pilipino sa KOJC compound, kung may mga estudyante na hindi nakakapasok sa kanilang pag-aaral ngayon dahil ginigiba nila yung mga paaralan. Diba? Yan, pwede mong i-wish yan. Sabi ko, kahit pigaan mo pa ng kalamansi dyan, magpapaparty pa ako, magpapalitsyon pa ako ng bonggang-bongga. Okay? So yan ngayon ang impact niyan. So, kanina nakita natin si Attorney Torion, 'di ba? Ang counsel ng KOJC na kung saan na sinubukan niyang i-check together with the media. Ang sabi pa nga niya doon parang nananawagan siya sa GMA, parang may taga GMA pa doon o iba pang mga mainstream na naka-witness na sabi niya iulat niyo naman yung tama. So after watching that, ng kanyang panawagan, pumunta ako dito sa mga mainstream media kung inulat ba nila yung kanilang nasaksihan doon na ayaw papasukin ng mga pulis ang representante o ang mga KOJC at ang kanilang lawyer para makita kung ano yung dinidrill nila, kung ano yung mga hinuhukay nila. So, paglabag ulit sa property, sa private property. Kaya ito may nag-share sa atin ang open letter ng mga pulis na nandoon sa KOJC. Somehow, di ba sabi ko nga,
na-admire ako dito sa mga KOJC na binibigyan nyo pa sila ng pagkain, ng tubig and everything. Tama yung ginawa ninyo. Tama talaga ang ginawa ninyo. Kaya sabi ko ako, sabi nga ni Inday Sara, wala siya sa level ng spirituality na love your enemy. Ako din, wala din ako sa level na ganun. Pero nung binasa ko tong open letter na sinasabi niya dito sa letter na ito, open letter to Marbil at Torre, ito yung mga nasa, according to this report, na yung mga police doon. Okay, open letter nila. Sabi niya, we are police officers assigned in KOJC Davao and have concerns regarding the treatment of all police officers currently stationed in Davao. We, the police officers, have diligently followed your orders, which appear to be clearly politically motivated. O, di ba? So nusunod lang nila, which is nakikita nila na ang order na galing sa taas sa mga bangag ay politically motivated. Sabi nga nila, we find ourselves in a situation where our actions dictated neither aligned with our own will nor consistent with the law. As a result, sabi niya, we have become the subject of ridicule with many questioning our competence and making light of our professional integrity. So nakita nyo yun mga palangga. So yung mga libo-libong pulis na yon ay sinasabi nila na yung ginagawa nilang, yung pag-assign sa kanila at pagsunod nila sa mga pinapagawa sa kanilang pagsira o pag ano doon kapag pag-stay nila ng illegal ay hindi naaayon sa kanilang will. Ibig sabihin, against their will, mga palangga. Okay? Against their will at alam nila na ito ay labag sa batas. Kaya nga ang sinasabi nila, sila ngayon ang napupuruhan. Sila ngayon ang kinukutsa ng taong bayan. Diba? Sino naman ang hindi kukutsain ng taong bayan sa ginagawa nila? Actually nakakaawa din ang ginagawa sa kanila. Dahil sabi ko nga, sunod-sunuran sila na para silang mga asong julol. Okay? Ang kanilang ang kanilang profesyon, ang kanilang, wala nang dignidad ang mga pulis na ito. Kasi talagang sobra yung paglabag nila sa batas. Wala silang magawa dahil natatanggalin sila sa trabaho or kung ano man ang pwedeng gawin sa kanila ng kanilang mga amo. Ang sabi pa ng mga pulis, you have augmented thousands of officers, leaving them to starve and suffer from thirst in extreme heat. Kaya nga sinasabi ko, tignan niyo yung pinakita natin naghukay sila. Hindi ganun kadali maghukay kung yan ay hindi ka skilled. Pag nagkamali ka dyan, baka ikaw pa ang masaktan dyan or something. Diba? Ikaw ma-injure ka. Sabi ng mga police doon, you didn't even provide enough comfort rooms to cater to all of us. Diba? Pag mga ganyan, dapat mayroong portable comfort rooms. May nakita ba kayo ng mga portable comfort rooms? Wala. Under like 5,000 people there. So malamang nababoy na talaga ang KOJC dahil pinababayaan ninyo, kayong mga kapulisan, na sumusunod kayo sa bangag na ito. Kaya sabi ko, pag lahat kayo mag-speak up sa kalsada, how many are you guys? 228,000? So pag nag-speak up kayo, hindi kayo matatanggal sa trabaho. Lahat kayo ma-reinstate kapag nanindigan kayo para sa taong bayan. Nakikita nyo na pala mga sir Sabi nyo dito, ito ang sulat ninyo sa mga bangag, you didn't even provide enough comfort rooms to cater to all of us. It is heartbreaking to see our fellow police officers sleeping on the ground. Nakita natin yan. After being told to stand all day at their post. You even allowed civilians to wear police uniforms and conduct drilling activities inside the KOJC compound, which is a clear violence of Article 179 of the Revised Penal Code. Okay, nakita ninyo, mismo ang mga pulis, umaalma sila, pero sir, hindi enough ang inyong mga sulat. For sure, naririnig nyo ako dyan. Minsan, pinaparinig tayo dyan sa KOJC compound, ano? Hindi enough yung sulat-sulat lang. Kailangan nyo ng aksyon. Kung alam nyo pala, labag sa batas, kung alam nyo po pala na kayo ay napipilitan lang, it's against your will. So why are you doing that? Stay out from KOJC. You follow kung ano ang inyong nasa puso, kung ano ang alam nyong tama. Kayo mismo nagsabi, ito ay paglabag sa batas. Kayo mismo ay nagsabi na inuutusan ni Marbil, ni Torre, ng bangag sa Malacanang na nag-code blue na malapit na mamatay ang mga buwakan ng inang yan. Believe me,
Magbilang kayo, 13 araw. Baka hindi na umabot yan sa birthday niya. Baka huling birthday niya na lang last year. Kapag ang Ginoo naningil, mga palangga, ay talagang babayaran niyo talaga lahat ng inyong mga kasalanan. Mga sir, mga ma'am, kaya nga sabi ko, yung sinabi ni Inday na, wala pa siya sa spiritual level na yon to love her enemies. Ako din ganun. Pero sabi ko, nung nabasa ko to, mabuti na lang meron tayo mga KOJC member na may ganun silang maximum tolerance, maximum patience sa inyo. Kasi sabi ko nga, kung ako niyan, kinulam ko na kayong lahat, nagkalahigda na kamo mga linti, kamutanan. Pero anyway, now I understand you. You have to understand me also, yung mga na-utter natin ng mga salita dito, dahil kasuklam-suklam, ang ginagawa niyong pagsunod dito sa bangag. Tingnan mo, sir, ma'am, nagsapakan yung dalawa na airlift. Sinapak ni Kuting, sinampas pala ng cellphone dito. Ayon sa, nabasa ko bakit na, sinapak ng cellphone na ni Bangag Jr. si Lisa Tanas. Kasi nag-anuan. Sila Bangag nga wala nga sa tamang katinuan. And you guys, PSG, ilan na ba ang na-witness yung umbagan sapakan? Nangako kayo, nasusumpa kayo sa flag, hindi susumpa. Nangako kayo, nunumpa kayo sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng bayan, sa ngalan ng flag ng Pilipinas, na puprotektahan nyo ang Pilipino at ang Pilipinas, hindi yung Bangag. And there you are now, mga police officers. You have to speak up. Join us. Huwag kayong matakot na matanggal kayo sa trabaho. Hindi kayo tatanggalin. 228,000 kayo. Ano mangyayari? I-abolish na yung PNP na yan. Well, kung ganyan lang naman ang ginagawa nyo, na against your will, alam nyo, by doing that, na mga bagay na paggigipit, panggugurgur, pagsisira ng mga propriedad, pagmamalupit sa mga estudyanteng na apektuhan ng kanilang pag-aaral, para akong pinapatay ng dahan-dahan. At ayokong mabuhay sa mundong ibabaw na gumagawa ako ng isang bagay na against my will dahil lang pinoprotekta, dahil lang takot ako mawala ng trabaho. Diba? Kinuwento ko na sa inyo nung ako ay kabataan pa, na nung ako ay medrep, na ang politika malupit, 'di ba? Nakwento ko na 'yan na ang aking district manager galit na galit sa akin dahil yung pala may ginagawa siyang korupsyon, ayaw niya ako isama kasi nakikita niya na very yung masyado kung anong tawag diyan na observant at talagang syempre gusto mo matuto ano ginagawa niya, so natatakot siyang malaman ko na nagnanakaw siya sa opisina. So dahil, at yung mga ibang kapwa ko rep, syempre mas matagal sila sa akin, pinagkakaisahan ako ng iba. Yung kasundo ko lang nun, 2, 3, yung kabatch ko. Anyway, fast forward, this is about, yung sinasabi ko na, di bali nang magtinda ako ng puto o ng kutsinta, favorite ko yun, di ba? Huwag mo lang yurakan yung aking pagkatao o huwag mo lang akong utusan na kumain ng tae against my will. Katulad po ng ginagawa nyo. Anong ginawa ko noon kung nalala ninyo ang vlog ko? Di ba? Every 15 days may conference, may regional meeting kami, yung mga ganyan-ganyan. Di ba? So, nagpapagalingan kayo sa entablado. So, nagtirahan kami ng bonggang-bongga. That moment, nung meeting namin, ang sabi ko dun sa friend ko, I have to speak up. Sabi ko, I have to speak up. Hindi po pwede, porque baguhan tayo sa kumpanyang ito, ay binababoy tayo ng district manager niya to. Tapos sabi niya, Claire, bago pa lang dito, baka matanggalan tayo ng trabaho. No, sabi ko na ganun sa kanya, di matanggalan ako, matanggal ng trabaho, kasi naman mamuhay tayo, mag-work tayo sa ganitong klaseng environment. Sabi ko, I have to speak up. So yun na nga, nung ako na sa stage air, nagdadadakdak ako ng bongga-bongga at ibinuking ko siya, yung aking district manager. But during that time, ready na ako na mawala ng trabaho. Meron na akong resignation letter during that time para pag sinabi ng boss ko, okay, we don't like you anymore because you're this, you're that. Ang sasabihin ko sa kanya, okay, actually you don't need to fire me. Here's my fucking resignation. Diba? So yung gano'n, diba? Kinuwento ko na sa inyo. Real story yun. Kaya yung mga nakafollow sa akin 2015, alam nyo ang kwento niyan. Si Ma'am Parvina, alam niyo ang kwentong yan. At kayo mga palangga. So ano nangyari doon? So yung boss ko, dahil nakita niya yung, sabi niya, okay, I will just transfer you to another district because I see potential in you. O diba? So naglumaban ako.
O di ako natakot na mawalan ako ng trabaho. During that time, ang starting sweldo ko is 12,000 plus commission. And that was 30 years ago. No, 24 years ago. 24, 25. So, ano yung lesson ng kwento ko? Nanindigan ako na kahit magutom ako, well, with my personality, sabi ko, hindi ako magugutom. Kahit maging minero ako, gagawin ko yan. Kahit mag-construction worker ako, kaya ko magbuhat ng mga ganyan. Kung wala ka na talagang mapuntahan. So, eto yung sinasabi ko sa inyo, mga kapulisan. Di ba? Now, sabi nyo dito, ituloy ko lang po yung kanilang message sa mga bangag. It troubles us to see a fellow officer placed in such a difficult position where obedience to order is at odds with both legal standards and ethical considerations. The orders given to us appear to be clearly politically motivated, lacking proper basis, and have inadvertently disrespected the fundamental principles of our society, specifically the respect for religion, individual rights, and personal privacy. Sir, ito yung pinanawagan namin since day one. Nang sinasabi namin, magkaroon kayo ng inyong realization. It's like saying, ang utos sa inyo na lumuno ka ng tae, lumuno ka ng aspile, gurgurin mo yung sarili mo, ito yun, na manindigan kayo. Huwag kayo matakot dito sa mga bangag na gobyernong ito. Takot kayo na baka mawalan kayo ng trabaho. Nagkakamali kayo dyan. Kasama niyo yung taong bayan. Hindi kayo matatanggal. Get out from that premises right now. Kung 4,000, 5,000 kayo, saan kukuha ang bangag na ito? Magre-recruit na naman siya? The fact na nagpakita kayo ng inyong support sa inyong sinumpaang trabaho at kayo na mismo ang nagsabi na, nakikita ninyo yung pag-disrespect sa fundamental principle sa paglabag ng religious freedom, karapatang pantao, at personal privacy. Hindi kayo naawa, yung mga kabataan dyan, yung mga kaluoy na mga estudyante, anong ginawa ninyo? Ginulo ninyo ang kanilang pag-aaral. Kung napanood ninyo yung kanilang 39th anniversary, sabi nga ninyo, sa Chinese daw, yung 9, and first time ko lang narinig yung 9, parang hindi sineselebrate. Parang yung elevator, di ba? Yung sa mga hotel, walang 13th floor. Di ba? After yan, 12, 14 na kaagad. You know that? So anyway, going back. So yung 39th anniversary or 40th anniversary ng SMNI, ng KOJC, nakita ninyo sa kabila ng pangtirgas ninyo, sa kabila ng pananakit ninyo sa kanila, nakita niyo yung ano nila, yung resiliency nila, yung pagiging tao nitong mga bata. And by watching them, yung kanilang mga choreography, mga dancing nila, ibig sabihin hindi sila naapektuhan. Although deep in their hearts, mga sir, mga ma'am, durog na durog sila. Yung mga kabataan, they're young people. Sila yung pag-asa ng bayan. Yung mga sumasayaw na yun, ginulo nyo yung kanilang buhay. Sinira nyo yung kanilang mga not really pag-iisip. Kumbaga, inistorbo nyo sila. Binother nyo sila. Kayo na rin po mismo ang nagsabi na yung hindi pagrespeto o paglabag ng kanilang religious freedom, ng kanilang individual rights, ang kanilang privacy. Pinasok nyo sila. Bahay nila yun. Tahanan nila yun. Ang binigay lang sa inyo ay arrest warrant. Wala yung inyong tinatarget. Diba? Ang yung tinatarget, nasa langit, sabi nga ni Inday Sara. Ibig sabihin, failed kayo. Yung intelligence report kay Torre, kay Marbil, ay gawa-gawa lang, failed. Katang isip, pangbangag. Dahil ang nag-uutos sa kanila, bangag, nagsapakan nga, nag-code blue nga eh. Sabi ko sa inyo, magbilang kayo ng 13 araw, baka hindi na umabot yan. Pagpatuloy silang magbabangagan, dapat nag-wrestling sila ng bonggang-bongga para na natapos na yung mga buwakan ng ina. Diba? So nakikita ninyo, I'm talking to these police officers and even the military o Navy, whoever you are. Nakita nyo na pala na, ayan, nagsalita na kayo. Sabi pa nila dito, it is obviously an excessive use of force
to have thousands of police officers tasked to arrest an unarmed pastor. Exactly. From 1,000, siguro nag-start sila from 2,000, 3,000, and then at now 5,000. Yung sa 44, nung panahon ni Noynoy, di ba? 44 lang yun. Di ba? Ito, ang tinarget pa doon ay terorista. Manggugurgur talaga. Ito, tinatarget nyo isang tao lang. Si Pastor Kibuloy, at hindi pa siya, at siya ay kilala as pastor, as preacher, not as bang. Tapos 5,000. Kasi ang purpose nito, ang layunin nito mga kababayan, it's not really para hulihin si Pastor Kibuloy. Kasi alam na mga baka ng inang ito kung nasaan si Pastor. Ako alam ko. Okay? Nasa langit, sabi ni Inday. But seriously speaking, alam ni Bangag, ni Lisa Tanas, at ang kanilang mga kasabwat kung nasaan si Pastor. Okay? Yan po ang katotohanan. Yung ginagawa nilang paghukay dyan, pananakit, yan ay trip lang ng mga bangag kasi November pa lang, sinabi ko na po sa inyo yun. November 18, balikan niyo yung vlog ko, na aagawin, nanakawin ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ang KOJC. Kakansilin ang SMNI franchise, di ba? Sinabi ko na yun. Saan galing yung information na yun? From Puting Ahas inside. The same puting ahas, mga puting ahas na nagbigay sa atin ng information 7 hours ago na nagsapa ka, nagbugbugan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. at nag-code blue na o nag-blue at hindi makahinga si Bangag. Bakit hindi siya makahinga? Dahil sa sobrang galit niya at halo-halo na mix of alak, mix of pulburon. Ganun talaga. Kung ako nga, uminom lang ako ng 3 margarita nung birthday ni Rolando nung nakaraan. Tulog kagad ako. Hindi tayo nakapag-vlog. 3 margarita lang yan. How much more kung imimix mo ang alak, ang pulburon, at ang pagiging demonyo mo? Talagang mag-explode ka. Okay? Magko-code blue ka. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang karma, sabi nga pala Ninda, hindi ako, ang karma sa Ginoo, dili gyud magsaba. Ibig sabihin, ang karma ng Diyos, di ba? Ay hindi yan magbibigay ng warning kung kailan darating. Pwede ngayon na, mamaya, bukas makalawa, o 2 days from now, 1 day, 1 month, or a year from now. So yan ang ibig sabihin yan, mga palangga. Pero dahil likas na bangag itong mga hinayupak na to, kaya napakabilis ng boom, di ba? Code blue, sila mismo, nagdi-destroy na sila sa sarili nila. Wala na kayong wala na kayong kailangan gawin eh. Sila nagbubugbugan na. Kasi ang tumatakbo sa bangag, sa authenticated bangag na ito, ang tumatakbo ay chemical substance, which is nakakasira sa kanilang dalawa, nakakasira ng pag-iisip. Ang itatrust nyo ba ang inyong kinabukasan ng inyong mga anak sa isang bangag na walang pakialam, kahit nagbubugbugan sila, nagchuchuk-tsakan, nag-orgy, nagsiswing, diba? Swinger everything. Kasi they don't care about you. Bakit they don't care about you? Wala na nga po sa tamang tornilyo. Diba? Yan ay nilamon na ng chemical substance. Kaya nga gumaganon-ganon na ang gago. Kaya pag tinanong mo, kumusta ang reaksyon ng ang impact ngayon ng bagyo? Ang problema lang kasi yung hangin malakas. Bulag bang baka ng Genemis na yan? Yung baha, umapaw na, 2nd floor, 3rd floor. Ang mga kotse nyong inutang nyo pa. Pareho lang naman tayo nangungutang palangga, hindi ka nag-iisa. Okay? Yung mga kotse nyong hinuhulug-hulugan ninyo, lumubog sa baha. Inanod ang mga appliances ninyo, nilunod sa baha. Ngayon, bangag pa rin kayo? Gusto nyo pa rin supportahan si Bangag Jr.? Hindi yan natural calamity lang ang reason. Kaya nga tayo may gobyerno para ma-prevent ang severe damage sa mga taong bayan. Kung ganyan ang inyong reasoning, ikaw Marika, tumigil ka kasi bumabagyo din naman sa Japan, umulan din naman sa China. Di ba recently kayo mga bangag?
Kayong mga supporter ng bangag, mga trolls, tuwang-tuwa kayo nung binaha yung China?